Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ang latest sa ikalawang araw ng confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Muling sumalang ang prosecution na nagpresenta ng mga ebidensya ng crimes against humanity laban kay Duterte, kabilang ang mga kaso ng pagpatay sa 17 anyos na si Kian de los Santos at sa mga high-value targets na tinukoy sa kill list ng dating Pangulo. Sa ikalawang araw ng confirmation of charges hearing ng International Criminal Court sa Netherlands, naipakita sa buong mundo ang ilang ebidensyang hawak ng prosekusyon na magpapatibay sa crimes against humanity na isinasakdal kay former President Rodrigo Duterte. Inilantad sa pagdinig ang tinaguriang narco list ni Duterte na ayon sa mga saksi ay listahan ng mga dapat patayin sa ilalim ng drug war. Ipinakita rin ng prosecution trial lawyer na mismong si Duterte pa ang nagpresenta nito sa kanyang press conference bilang Pangulo. Pagka bumunot, patayin mo. Pag hindi bumunot, patayin mo rin. Para matapos na. Kaysa mawala pa bro. That was Mr. Duterte's message to the military and to the police. Kill, whether or not your target pulls a gun, and I will protect you. Kabilang sa listahan, si dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa, na una nang binanggit ng Pangulo na kanyang pinapapatay. Pinahanap ko, shoot on sight. Parang aso. Ang tingin ko talaga sa inyo, kayo parang aso. Ilang buwan matapos ang pahayag ni Duterte, namatay si Espinosa sa loob ng piitan sa Leyte, kasama ang isang Raul Yap na kabilang rin sa narco list. Sa report ng pulisya, nanlaban umano ang dalawa. Ipinakita rin sa hearing ang one-time big-time na nangyaring pagpatay noong August 2017 sa Bulacan, kung saan aabot sa 32 ang patay at ang naging reaksyon ng presidente ukol rito. Yung namatay daw kanina sa Bulacan, 32. Yun yung massive raid. Ganda yun. Nabanggit rin ang pagpatay sa 17 anyos na si Kian de los Santos sa Tondo, Maynila. As usual, the police claimed that Kian de los Santos shot at them and they were forced to shoot him dead in self-defense. Another victim blamed for his death. Matatandaang nasentensyahan na ang 3 pulis na nakuhanan sa CCTV footage ang pagpatay kay Kian. Tinalakay rin ng prosekusyon ng umano'y co-perpetrators ni Duterte. Kabilang dito sina Senator Ronald Bato de la Rosa, ex-Justice Secretary Vitaliano Aguirre at iba pang opisyal sa kanyang administrasyon. When he was announced as Mr. Duterte's chosen PMP chief in May 2016, Mr. De La Rosa gave this interview. It shows that he wholeheartedly agreed to the common plan. Ayan talaga ito sa drugs. Kaya kayo mga drug lord dyan, humanda na kayo at talagang sasagasaan ko kayo. Matapos ang presentasyon ng mga paunang ebidensya, iginiit ng prosekusyon na dapat masakdal si Duterte sa crimes against humanity dahil sa kanyang pag-atake sa mga sibilyan, at ito anila ay sistematiko at malawakang isinagawa sa ilalim ng kanyang utos bilang punong lungsod sa Davao City at kalaunan ay punong ehekutibo ng buong bansa.